Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV, mula sa IBC 13, ako po si Princess Jordan. Ihahatid namin ang mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula naman sa PTV, ako si Alan Francisco. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong tanghali sa Balitang Pambansa, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tiniyak na nakahanda ang pamahalaan na umalalay at sumuporta sa mga pamilyang apektado ng pagputok ng Bulkang Kanlaon. Iba't ibang ahensya ng pamahalaan puspusa ng pamahagi ng tulong sa mga residenteng apektado ng pagsabog ng Bulkang Kanlaon. Pilipinas, kailanman ay hindi magiging dahilan ng tensyon sa West Philippine Sea. Ayon kay Pangulong Marcos, Pilipinas, hindi kailangan ng Navy warship. Inaugurasyon ng NLEX Candaba 3rd Viaduct sa Bulacan, pinangunahan ni Pangulong Marcos. Bilang pagkilala sa dedikasyon at sakripisyo ng mga guro, pagbibigay ng mas mataas na Service Recognition Incentive, ipinag-utos ng Pangulo. At Department of Finance, tiwalang mas tatatag pa ang ekonomiya ng Pilipinas sa 2025, kasunod na rin ng mga bagong lagdang batas ni Pangulong Marcos. Una sa ating mga balita, tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nakahanda ang pamahalaan para umalalay at sumuporta sa mga pamilyang apektado ng pagputok ng Bulkang Kanlaon. Samantala, binigyang diin din ng Pangulo na hindi kailanman naging dahilan ng tensyon ang Pilipinas sa West Philippine Sea. Yan at iba pang detalye sa Balitang Pambansa ni Kenneth Pasyente, live. Kenneth. Yes, Alan, tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na handa ang pamahalaan para sa mabilis na tulong para sa mga naapektuhan ng pagputok ng Mount Kanlaon. Ayon sa Pangulo, tutok ngayon ang gobyerno sa sitwasyon. Tiniyak din daw ng DBM sa Pangulo na sapat ang pondo para makapagpadala ng tulong sa mga naapektuhan. First of all, I got the report from si Secretary Rex Gatchalian, who is landed already in Negros early this morning. With DBM has already assured me that they are ready. So yes, we are ready to support the families who have been evacuated outside the 6-kilometer danger zone. Katunayan niyan, Alan, sinimulan na rin anya ng DSWD ang pagpapadala ng family food pack sa lugar. Gayon din ang iba pang pangangailangan ng mga apektadong residente. Kumikilos na rin ayon sa Pangulong DNR at DOST para i-assess ang sitwasyon. So, talagang pumutok na eh. And so now, DNR, DOST are continuing to monitor air quality to see if we need to do more in terms of evacuating kung maging dangerous ng levels ng toxic gases na lumalabas sa bulkan. Kaugnay naman ang panibagong insidente sa West Philippine Sea, nanindigan ng Pangulo na ipagpapatuloy ng Pilipinas ang misyon nito sa sakop nitong teritoryo at tiniyak na hindi kailanman magiging bahagi ang bansa sa pagpapalala ng sitwasyon sa naturang teritoryo. Sa tanong kung magpapadala ba ang Pilipinas ng Navy warships, giit ng Pangulo. We are not at war. We don't need Navy warships. All we are doing is resupplying our fishermen, protecting our territorial rights. Again, it will be provocative and will be seen as an escalation. We don't do that. The Philippines does not escalate tensions. Quite the opposite. The Philippines always tries to bring down the level of tension. Samantala, mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nanguna sa inaugurasyon ng NLEX Candaba 3rd Viaduct dito sa Bulacan kanina. Ito ay may 5 kilometrong haba na itinayo sa pagitan ng dalawang tulay na nagdudugtong sa mga bayan ng Pulilan, Bulacan at Apalit, Pampanga. Isa itong mahalagang dagdag sa NLEX network na nagsisilbing pangunahing daan at vital link sa pagitan ng Metro Manila, Central at Northern Luzon.
Ayon sa punong ehekutibo, magsisilbing daan ang proyektong ito para sa paglago ng ekonomiya sa Central Luzon. Gayon din ang pagpapabilis ng biyahe ng mga motorista, maging ng mga serbisyo at produkto. The third viaduct enhances the capacity of this expressway, reduces congestion, ensures faster, more efficient travel. Standing as a testament to this administration's commitment to the Build Better More program, this also shows that we are building the foundation to nurture the development of our countryside. Alan, February pa sa susunod na taon ang target na matapos itong Candaba Viaduct pero napaaga nga yan ng ilang buwan na ayon sa Pangulo ay napapanahon dahil Christmas season, lalo na't marami sa ating mga kababayan ang uuwi sa kani-kanilang mga probinsya. At yan na muna ang latest. Balik sa iyo, Alan. Maraming salamat, Kenneth Pasyente. Halos 10,000 individual sa probinsya ng Negros Occidental nagsilikas dahil sa pagputok ng bulkan ayon sa OCD Region 6. Si Paul Tarosa ng Radyo Pilipinas Iloilo sa Balitang Pambansa. Paul? Umabot na sa 3,800 pamilya o 9,830 individual sa probinsya ng Negros Occidental ang nagsilikas dahil sa pagputok ng bulkan Canlaon. Ito ay batay sa situation report ng Office of Civil Defense Western Visayas na may 9,000 individual na nagsilikas, 5,400 ang nagsilikas sa bayan ng Lacas, Villana, 2,019 sa Racar, Lotas City, 2,015 sa Bagos City, 400 sa Pontevedra at 36 sa bayan ng Moises Padilla. Ayon sa Office of Civil Defense Western Visayas spokesperson Maria Cristina Mayor, tulong-tulong ang member agencies ng RDRRMC 6 at mga lokal na panguluhan para tugunan ang pangangailangan ng mga apektadong residente. Inactivate na rin ang Task Force Canlaon para pangasiwaan ang response operations. Sa paglikas ng mga residente, nagpaabot na rin ng tulong ang mga local government units at DSWD ng Family Food Packs. Nakatutok rin sa pagbabantay ang may kumulang 300 pulis ng Negros Occidental Police Provincial Office sa lahat ng evacuation centers para maipatupad ang kaayusan, lalo na sa distribusyon ng relief goods. Sa patuloy na pag-monitor sa Bulkang Canlaon, pinag-iingat ng OCD Western Visayas ang lahat at inabisuhan na magsuot ng face mask bilang proteksyon at para makaiwas na malanghap ang abo. Mula sa PBS Radyo Pilipinas Iloilo, Paul Tarosa para sa Balitang Pambansa. Maraming salamat, Paul Tarosa. Samantala, makibalita po tayo sa Bagos City na apektado ng ashfall mula sa Bulkang Canlaon. Makausap natin sa linya ng telepono ang PIO ng Bagos City DRRMO na si Andrea Hilya. Magandang tanghali po, Miss Andrea. Good night po. Miss Andrea, ako po si Alan, kasama ko si Princess. Live tayo sa Balitang Pambansa. Unang tanong, kamusta po ang sitwasyon dyan sa inyo ngayon? As of now po, ng 11 a.m., meron pa pong evacuees. Nasa center pa po sila. With individual po, 1,580 po, and families is 398. Okay. Miss Andrea, yung nararanasan ninyong ashfall ngayon, gaano katindi? Sa ngayon po, medyo mahina na po compare kahapon yung ashfall po. Yung mga residente... Yes po. Go ahead po. Yung sa nasa upland po, medyo meron pa rin remnants ng ashfall po. Pero dito banda sa city, hindi nag-aano. Oo. Miss Andrea, yung coordination ninyo with the LGU, kaugnay ng evacuation, kamusta naman? At yung mga relief efforts? Ang latest po namin ngayon is flashing na po ng mga remnants ng ashfall. So, sa ngayon, operation na lang ng flashing from BFP, tsaka from volunteer po. Oo. Miss Andrea, paulit-ulit natin nababanggit yung salitang ashfall, no? May mga incident na ba na naapektuhan yung kalusugan ng ating mga kababayan dyan? From our Ardana team po, meron na silang cases ng DOB tsaka CAF po, yung mainly na nasa evacuation center na iniinda nila. Ano pa po yung mga kailangang immediately, no, ng inyong mga kababayan dyan sa mga oras na ito?
As of now po, yung mask, mainly kailangan tubig tsaka food po. Okay, mensahe na lang po ninyo sa inyong mga residente dyan ngayon. For our resident po, we advise po na stay indoor lang po, tapos use protective gears nila, tsaka avoid na lang yung contact with the ash falls. Tsaka ensure na lang nila yung mga pagkain at tubig nila na safe po sila. Tsaka yung mga drivers po na reminders lang namin, if hindi naman ganun kakailangan lumabas, wag na muna. Yun lang po. Okay. Pati ikaw, Miss Andrea, mag-ingat po kayo dyan. Maraming salamat sa iyong oras, Andrea Hohilia ng Bago City, DRRMO. Samantala, good news po para sa ating mga kababayan na mga guro. Layon ngayon ng pamahalaan na taasan ng inyong Service Recognition Incentive o SRI ng lahat ng public school teachers. Itataas po ng 20,000 pesos ang dating 18,000 pesos na SRI ng mga teachers sa pampublikong paaralan. Ito'y sa bisa ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Department of Budget and Management at Department of Education na pataasin ang naturang insentibo. Batay sa huling tala ng DepEd, nasa higit 1 milyon ang lahat ng DepEd personnel sa bansa. Ayon sa gobyerno, ito'y bilang pagkilala sa mahalagang papel ng mga guro sa paglinang sa mga kabataang Pilipino. Labis naman ang pasalamat at tinawag na moral booster ni Education Secretary Sani Angara ang direktibang ito ng Pangulo. Samantala, maglalabas naman ng anunsyo ang DBM at DepEd hinggil sa implementasyon at timeline ng naturang increase sa SRI kapag naisa pinal na ang kinakailangang funding mechanism. Paglakas ng turismo at mas matatag na seguridad sa pagkain, inaasahan ng Department of Finance kasunod ng nilagdaan na 2 mahahalagang batas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Isa na rito ay ang Republic Act 12079 o ang Value Added Tax Refund Mechanism for Non-Resident Tourist Act. Ayon kay Finance Secretary Ralph Recto, ang inisyatibo na ito ay lilikha ng mas maraming trabaho, magpapataas ng kita at magpapabilis ng pag-unlad ng ekonomiya na magiging daan para makasabay na ang Pilipinas sa global standards kung saan mas palalawakin pa ang paggastos ng mga turista sa bansa dahil sa makukuha nitong VAT refunds mula sa mga lokal na produkto. Habang ang RA number 12078 ay para naman maamyendahan ang Agricultural Tarification Act na magpapatatag sa presyo ng bigas at susugpo sa hoarding. Maglalaan din ang Agriculture Department ng 30 billion pesos kada taon para sa Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF. Hanggang yan sa taon na 2031. Paliwanag ni Secretary Recto, sa tulong ng mga programang ito, tataas ng 2.8 billion pesos hanggang 4 billion pesos ang output ng ekonomiya ng bansa sa mga susunod na taon. Samantala, para alamin naman ang ginagawang hakbang ng Office of the Civil Defense kaugnay ng pagputok ng Bulkang Kanlaon, makakausap natin sa linya ng telepono si OCD Region 6 Director Raul Hernandez. Magandang tanghali po, Director Hernandez. Si Princess po ito kasama si Alan Francisco ng Balitang Pambansa. Ay, magandang hapon po, Princess at Sir Alan at mga taga-subaybay po ng inyo pong programa po, Balitang Pambansa. Director Hernandez, kumusta ho ang ginagawa nating aksyon patungkol dyan sa nangyayari sa inyong lugar para malayo na nga ito sa panganib ng mga kababayan nating naapektuhan ng pag-aalboroto ng Bulkang Kanlaon? Ano po ang update natin sa assessment sa inyong lugar? Sa ngayon po, patuloy pa nating ina-assess po. Actually, we are assisting po yung ating pong mga LGUs, especially po sila Castillana, na siya po talagang pong tatamaan po nung pumutok po si Bulkang Kanlaon. So marami ho na tayong evacuees dito. Right now po, nandito rin nga po si Secretary Gatchalian. Titingnan din po yung kalagayan po ng ating mga evacuees dito. At the instruction of Secretary Teodoro, nagtatagpo tayo ng Task Force Kanlaon at interagency coordinating cell po para po mapaging epektibo at maging efficient po yung ating pong response po dito sa Mount Kanlaon eruption.
Director, yung mga residente po dyan sa 6-kilometer danger zone na malalapit, na abisuhan na po ba ang lahat tungkol dito sa mga precautions na dapat nilang ikonsidera? Yes po. Actually po, nailikas na po natin ang majority po ng mga kababayan natin na nasa loob po ng 6-kilometer radius. Meron na lang pong mga natitira, mga ilan-ilan na lang po. Dahil po, medyo nagkukulang pa po tayo ng evacuation center. So sa ngayon po, yun po yung tinitingnan natin ngayon kung paano po natin ililikas po ng maayos po yung mga natitira pa po mga kababayan natin. Patungkol naman po doon sa ilang pang mga residente na hindi pa rin lumilikas o ayaw pa rin lumikas, ano po ang pakiusap natin sa kanila ngayong may nangyayari nga pong ashfall kasalukuyan dyan sa inyong lugar? Sa ngayon po, patuloy po tayo nakikiusap para na rin po ito sa kanilang kabutihan at sinasabi rin po namin sa kanila para po wala na rin pong madamay na ibang buhay dahil po yung ating pong mga responders po natin ay hindi po to titigil po habang po may nakikita po may naiiwan pong mga kababayan natin. So kung sila po ay hindi po alis, malalagay rin po sa panganib yung ang buhay po ng ibang tao, lalo-lalo na po yung ating mga responders po. Patungkol po sa usapin nitong dangerous zone o yung mapagpapalawig pa ng 10-kilometer danger zone, gaano na po kahanda ang OCD para sa patakaran na ito kung sakali man? Sa ngayon po, yun po yung ating pinaghandaan. Kung sakali pong lumawak po yung masasakupan po ng danger zone po, yung umabot po siya ng 10 kilometers. So mayroon na po tayong mga initial plans po dyan. Meron na po tayong mga karatig bayan na willing po mag-adapt po ng mga evacuees ng apektadong bayan. Halimbawa po kay Himamaylan, willing po siya mag-adapt po ng mga evacuees. So ang kinakailangan lang po namin paghandaan kung paano po namin masusustain yung ating pong pangangailangan po ng ating mga evacuees. Sa ngayon po, sapat din po ba yung mga assets para matulungan yung mga apektadong residente dyan sa lugar ninyo? Yes po, sa ngayon po, sapat pa po tayo. Marami pa po tayo, may sapat pa po tayong stocks po ng mga food and non-food items. Pero kung sa pangmatagalan po, baka po ma-deplete yung ating resources. So yun po ngayon ang pinaplanuhan po ng ating central office po, yung ating pong pamalaang nasyonal, kung paano po natin matutugunan po ang pangailangan sa pangmatagalan. Ayun po, maraming salamat Director Hernandez. Siguro mensahe na lamang po bilang panghuli sa ating mga kababayan. Yes, sa mga kababayan po natin, lalong-lalo na po yung nasa loob pa rin po na naapektuhan po ng ating nung pagputok po ng Mount Canlaon. Nakikiusap po kami sa inyo ng kooperasyon lang po na makikinig lang po tayo sa mga abiso at mga paalala at utos po ng ating pong mga nakakataas. Kung kinakailangan pong lumikas, lilikas po tayo. At nakahanda naman po ang ating pong pamahalaan na tugunan po ang inyo pong mga pangangailangan. Ayun, maraming salamat po Director Hernandez ng OCD Region 6. Good news po para sa ating mga kababayan. Habang si DSWD Secretary Rex Gatchalian nagtungo sa Negros Occidental upang kumustahin naman ang mga pamilya na apektado ng pumutok na Mount Canlaon, habang 3 response cluster ng DSWD activated na. Si JP Hervas ng Radyo Pilipinas Iloilo para sa Balitang Pambansa. Samantala, magbabalik po ang Balitang Pambansa. Wish namin sa inyo isang masaya at ligtas na bagong taon at Pasko. Kapag magre-regalo, siguraduhin non-toxic at angkop ito sa edad ng pagbibigyan mo. Kapag pupunta sa mataong lugar, ingatan ang mga gamit, pati na ang mga kasamang paslit. Enjoyin ang handaan, pero balanced diet ay huwag kalimutan. Huwag magmaneho ng lasing para di maging peligro sa daan. Umiwas na muna sa mga delikatong pampaingay at manood na lang ng fireworks display sa TV o sa barangay.
Hanapin ang ICC mark kapag bibili ng Christmas lights o pailaw. Iwasan ang overloading ng mga electric outlet at i-unplug ang lahat ng kagamitan kung aalis ng tahanan. I-secure din ang bahay kapag ito ay iiwan at kung kaya rin lang, ibili nito sa mapagkakatiwalaang kaanak o kaibigan. Mga paalala para sa isang masaya at ligtas na pagdiriwang mula sa PTV para sa bayan. In a world and time when so much is changing, there is still so much of our culture that has to be documented and kept alive. Who are the bearers of these precious living cultures? How do they pass on a knowledge transmitted through the ages? What they represent has survived colonization, conflict, marginalization, and yet they persist. Sila ang sisidlan, the living vessels that store Dayaw, our knowledge, our pride. Dayaw, a celebration of Filipino culture and heritage with Senator Loren Legarda. Only on Your People's Television. Silang matatapang na nakikipagsapalaran para sa mga mahal nila sa buhay. Silang malaki ang ambag sa ikauunlad ng bayan. Sila na inaangat ang pagtingin ng buong mundo sa sipag at galing ng Pilipino. Tanggapin ninyo ang aming pasasalamat at pagsaludo ngayong buwan ng bagong bayaning Pilipino. Samantala, sa puntong ito, balikan natin ang report ni JP ng Radyo Pilipinas Iloilo. JP. Personal na tinungo ni Department of Social Welfare and Development DSWD Secretary Rex Gatchalian ang Negros Occidental ngayong Martes upang kamustahin ang kalagayan ng mga pamilya na apektado ng pagputok ng Bulkang Kanlaon. Kasama ang kanyang mga Undersecretary at Regional Director ng DSWD Western at Central Visayas, binisita ng kalihim ang mga evacuee sa mapektadong lugar sa Negros Occidental. Nauna nang tiniyak ni Secretary Gatchalian na mayroong mahigit sa 1.4 million na family food packs ang nakapreposisyon sa mga warehouses sa Western at Central Visayas, pati na sa mga kalapit na lugar nito na maaaring maapektuhan ng pagputok ng bulkan. Samantala, naka-activate na ang 3 clusters sa ilalim ng Disaster Response and Early Recovery Pillar ng DSWD Western Visayas. Ito ay ang Internally Displaced Persons Protection, Food and Non-Food Items, at Camp Coordination and Camp Management. Ayon kay DSWD 6 Regional Director Arwin Raso, nais nila na malaman ng mga apektadong pamilya na ang ahensya ay kasama nila sa mga panahong ito. Aniya, ang ahensya ay magbibigay ng mga family food packs at non-food items na dagdag sa kasalukuyang resources ng mga local government units. Naka-activate na rin ang Quick Response Team o QRT ng ahensya para sa mabilis at systematic response operation sa mga apektadong pamilya. Mula sa Radyo Pilipinas Iloilo, JP Hervas para sa Balitang Pambansa. Nagpadala na rin ng relief supply sa Canlaon City ang Department of Social Welfare and Development. Si Zoana Rose Lopez ng PIA Central Visayas sa Balitang Pambansa. Nakaposisyon na sa Gihundgan City, Negros Oriental ang mga non-food items o NFI at relief items na ipapamahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD-7 para sa mga biktima ng pagsabog ng Bulkang Canlaon sa Canlaon City. Dumating kahapon sa Gihundgan City Warehouse ang 5,000 family food packs na nakatakdang ipamahagi sa mga biktima ng pagsabog ng bulkan. Habang darating naman ngayong araw ang 6,000 non-food items mula sa DSWD-7. Kasama sa NFI ang 300 family
kits, 300 kitchen kits at 200 sleeping kits. Nauna nang sinuspindi ni Canlaon City Mayor Jose Chubasco Cardenas ang klase sa lahat ng antas sa parehong pribado at pampublikong paaralan kahapon para sa kaligtasan mga bata. Nagpatupad na rin ng liquor ban at curfew mula alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga ang lokal na pamahalaan ng Canlaon City. Suspindido rin ang trabaho sa mga pampublikong opisina sa Canlaon City, subalit patuloy ang operasyon ng mga tanggapan na may kinalaman sa pagresponde sa kalamidad. Ipinag-utos rin ni Mayor Cardenas ang pagsuot ng face mask upang makaiwas sa masamang epekto ng ashfall na dala ng pagsabog ng bulkan. Mula sa Philippine Information Agency Central Visayas, Joanna Rose Lopez para sa Balitang Pambansa. Nanawagan ng PHIVOC sa mga residenteng malapit sa Bulkang Canlaon na huwag magpakakampante at manatiling alerto. Posible kasing mas lumala pa ang sitwasyon ng Canlaon, lalo't mas malakas ang naging pagsabog nito kumpara noong Hunyo ngayong taon. Si Rod Lagusad ng PTV sa Balitang Pambansa. Rod. Alan, hindi inaalis ng PHIVOC ang posibilidad na lumala pa ang sitwasyon sa Canlaon Volcano kasunod ng pagputok nito kahapon. Kaya maigpit na paalala ng ahensya sa publiko, huwag magpakampante at maging alerto. Ayon kay PHIVOC Director Teresito Bacolcol, mas malakas ito sa nauna ng pagsabog noong Hunyo at maging sa mga nakaraang taon. Nakapagtala ng nasa 20 volcanic earthquakes sa nakaraang 24 na oras ang PHIVOC. Paliwanag ni Bacolcol, kapag umaakyat ang magma ay dumadami ang volcanic earthquake, pero kung nasa taas na ang magma ay halos wala nang naitatala. Hindi pa rin tayo makasigurado na kumalma na kasi nga nasa alert level 3 tayo and anything can happen. We may expect na these things to escalate in the next few weeks. But of course, we're hoping na hindi. But we would expect na the possibility na this would escalate further is always there. In fact, we're suspecting na may shallow magma kasi nga for the past several days following the June 3 eruption, marami tayong volcanic gases, sulfur dioxide, umaabot. Anya, bumagsak sa 1,699 tons per day ang naitalang sulfur dioxide kahapon. Ibig sabihin, anya ay may nakabara. Base sa ground deformation instrument ng PHIVOC, nagkaroon ng pamamaga sa ibabaw ng bulkan. Kasama din sa ibinuga kahapon ng bulkan ay pyroclastic density current o PDC. Ito ang rumaragasang pinaghalong volcanic ash, volcanic gases at volcanic fragments pababa sa bulkan. Anya, delikado ito dahil umaabot sa 100 kilometers per hour ang bilis nito, na umabot sa layong 3.5 kilometers ang inabot mula sa crater ng bulkan na pasok sa 4 kilometer danger zone ng bulkan. But that's the reason why we're raising the alert level, because this may recur, this may happen again in the next few weeks. And baka mas malakas pa. So aabot doon sa, lalagpas doon sa 4 kilometer permanent danger zone. If there is an escalation of activities, we may extend the danger zone from 6 to say 8 or probably 10. Samantala, pagdating naman sa ashfall, ayon sa PHIVOC, bukod sa mga LGU sa paligid ng bulkan tulad ng La Castellana, La Carlota, Bago City at Canlaon City, may naitala rin sa Guimaras at maging sa Antique na nasa higit 300 kilometers ang layo. Paalala ng PHIVOC sa publiko, magsuot ng face mask at kung maaari ay N95 para matakpan ang ilong at bibig. Yan muna ang latest mula dito sa PHIVOC. Balik sa iyo, Alan. Maraming salamat, Rod Lagusad. Pinanungunahan din ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. ang groundbreaking ng OFW Cancer Care Center sa San Fernando, Pampanga. Bahagi ito ng hakbang ng administrasyon para matulungan at matugunan ang pangangailangan ng OFWs, lalo na pagdating sa serbisyong medikal. Si Vel Custodio ng PTV sa Balitang Pambansa Live. Vel? Princess, pinasinayaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang groundbreaking ng bagong Pilipinas Cancer Care Center dito sa Overseas Filipino Workers Hospital sa San Fernando, Pampanga. Nasa 200 OFW kasama ang kanilang pamilya ang nakiisa sa groundbreaking ng Cancer Care Center. Ang pagpapatayo ng bagong Pilipinas Cancer Care Center ay bilang pag-alala na rin sa dating DMW Secretary Susan Puts Ople na sumakabilang buhay noong nakaraang taon. Nagsisilbi itong extension ng hospital para matugunan ang dumaraming pasyente. Ilan sa mga serbisyo ng bagong Pilipinas Cancer Care Center ay ang outpatient department para sa pasyenteng may infectious disease at ang Cancer Care Center. Nagsagawa rin ng laying
countdown of time capsule sa groundbreaking event na pinangunahan ni Pangulong Marcos Jr., House Speaker Martin Romualdez, DMW Secretary Hans Leo Cacdac at Pampanga Vice Governor Lilia Garcia Pineda. Dito nagkaroon ng placing of the newspapers at blueprint at placing of coins sa time capsule. Suportado rin ng DPWH, DOH, DSWD, OWA, PCSO, PGH, PhilHealth, local government ng Pampanga at mga kaanak ni dating Secretary Susan Toots Ople ang nasabing proyekto. 80 milyong piso ang inilaang pondo para sa pasilidad ng Bagong Pilipinas Cancer Care Center. Matatanda ang itinaas ng Department of Budget and Management ng pondo para sa healthcare facility enhancement sa program. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Marcos Jr. na pataasin ang bilang at kapasidad ng healthcare facilities sa bansa. Coming in, marami sa inyong mga OFW lalo ay nagpapasalamat. Hindi po dapat kayong magpasalamat sa amin. Kami ang nagpapasalamat sa inyo. Naway ang cancer care na ito ay maging simbolo ng ating mas magandang kinabukasan, kung saan ang sakripisyo ng ating mga OFW ay masuklian. Ang kanilang pangarap ay mabigyang katuparan at ang kanilang kalusugan ay pinapahalagaan. Together, we will build a bagong Pilipinas that is strong, that is prosperous, that is compassionate. Maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay ang bagong Pilipinas. Magandang tanghali po sa inyo. Target na matapos ang Cancer Care Center sa November 2025. Mula sa People's Television Network, Vel Custodio, Balitang Pambansa. Maraming salamat, Vel Custodio. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan nyo kaming muli mamayang alas 6 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan mula sa PTV. Ako si Alan Francisco. Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office, kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV. Mula sa IBC 13, ako naman po si Princess Jordan. Hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin. Dito lang sa Balitang Pambansa.